Ika-12 bahagi ng recap sa buhay ni Naruto. Chocho Arc. Nang makatanggap ng bantang kamatayan ang dalawang pangunahing artista ng isang sikat na TV drama, itinalaga ni Naruto ang Team 7 at Team 10 para protektahan sila. Arko ng pagkawala ni Mitsuki. Nang ang dalawang gwardya ay inatake ng hindi kilalang mga salarin, ang Nayon ay inilagay sa lockdown. Pagkatapos ay pinangasiwaan ni Naruto at ng kanyang mga tagapayo si Ino na pinatunayan ang isip ni Oo para sa mga sagot, na nalaman na kusang umalis si Mitsuki kasama ang mga umatake. Nang ihayag ni Naruto sa iba na si Mitsuki ay sa katunayan ay anak ni Orochimaru, sumunod ang labis na galit ng iba, na nag-udyok kay Naruto na magbigay ng kanyang katwiran kung bakit niya tinanggap si Mitsuki sa Konoha. Nang maglaon ay nabalitaan si Naruto na umalis sina Boruto at Sarada sa Nayon upang hanapin si Mitsuki, na humahantong sa kanyang pagpapadala ng koponang 10 upang kunin ang dalawa. Nang malaman ni Naruto na ang mga umaatake ay nasa ruta patungo sa lupain ng Earth, nakipag-ugnayan siya kay Kuretsuchi na nangako na siya mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na iyon at ibabalik ang Konoha Genin sa paghabol kay Mitsuki. Habang tinatalakay ang mistulang pinagtaksila ni Mitsuki, iginiit ni Konohamaru na siya ang magbabalik sa kanyang estudyante na atubiling sinang-ayunan ni Naruto. Kalaunan ay sinubukan ni Naruto na makipag-ugnayan kay Kuretsuchi ngunit sinabihan siya na hindi siya available, na humantong sa kanyang pagiging kaina-hinala na may nangyayari sa Iwagakuri. Nang maglaon, napatunayang tama ang pangamba ni Naruto nang makipag-ugnayan si Shikadai sa kanyang ama sa pamamagitan ng telepono, na inihayag na ang Iwagakuri ay kinuha bilang bahagi ng isang plano ni Onoki. Alam na hindi sila maaaring kumilos ng madalian, nakipag-usap si Naruto sa iba pang mga opisyal at nagpasya na samahan niya si Shikamaru sa pakikipagpulong sa ibang daimyo upang makuha ang kanilang suporta sa pagharap ng personal para sa bagay na ito. Sa pagkuha ng pag-aproba, si Naruto at ang isang escort ay pinahintulutan ang mga kapantay ng kanyang anak na sumama sa kanya. Pagdating sa Nayon, pinalakpakan ni Naruto ang gawain ni Konohamaru sa panahon ng panloob na pakikibaka sa Iwagakuri. Nanatili si Naruto sa Nayon at dumalo sa libing ni Onoki na nag-udyok sa kanya na sabihin na ang Tsuchikage ay nag-iwan ng isang dakilang pamana at aral tungkol sa tiyaga. Matapos bumalik sa Nayon habang personal na pinalakpakan sina Boruto at Sarada para sa tapat na pagsuporta kay Mitsuki, na ang sariling pagsisikap ay nahayag na nagligtas sa Tsuchikage, at ubili pa rin siyang pinilit na alisin sa koponan ang 7 genin ng kanilang katayuang shinobi bilang parusa sa paglisan sa Nayon. Nang maglaon ang pasasalamat at rekomendasyon ni Kuretsuchi ay nakumbinsi kay Naruto na ibalik sila. Ang love art ni Konohamaru. Dahil sa pag-espiya ni Konohamaru kay Asaki, nagsampa ng reklamo laban sa kanya na nag-udyok kay Naruto na ilagay siya sa ilalim ng house arrest. One-Tail Escort Arc. Matapos ihatid ni Sai ang isang selyadong Shukaku at isang tea kettle kay Naruto bilang isang resulta ng hindi nagawang protektahan ni Gaara sa lupain ng hangin mula kay Urashiki Otsutsuki, ipinaliwanag ni Shukaku na nakarating lamang ito sa Konoha dahil kay Boruto na kumikilos bilang isang decoy laban sa kanilang humahabol. Sa pagpapaalam kay Shikamaru na pupunta siya sa pinangyarihan, nilapitan ni Sasuke ang dalawa at sinabi sa kanila na hindi na kailangan dahil pinrotektahan ni Sasuke si Boruto at pinilit si Urashiki na umatras. Pagkalipas ng 3 araw, napag-usapan ni Naruto at Gaara ang insidente sa kanyang opisina, pagkatapos ay nagkaroon ng shadow clone si Naruto na makita ang Kazukage sa istasyon ng tren. Pagkaraan ng ilang oras, dinala ni Naruto si Shukaku sa kanyang bahay hanggang sa mapagpasyahan ang opisyal na safe house. Nang maglaon sa gabing iyon, nagkaroon si Naruto ng telepatikong pagpupulong kasama ang ilan sa iba pang mga buntot na hayop upang talakayin kung paano haharapin ang pagiging target. Bilang resulta ng pagbabantay kay Shukaku, kailangan ni Naruto na gumugol ng oras sa kanyang pamilya bago ihatid si Shukaku sa ligtas na bahay nito. Time Sleep Arc. Naabisuhan si Naruto na si Urashiki ay gumagalaw muli na higit na walang pinipili sa kanyang pagnanakaw ng chakra. Habang nalulugod na ang lahat ng 5 dakilang bansa ng shinobi ay nasa alerto at handang ibahagi ang lahat ng intel, ipinahayag ni Shikamaru ang kanyang mga alalahanin tungkol sa biglaang pagkawala ni Mirai at nagtaka din kung ano ang tunay na layunin ng kanilang kalaban para sa pagsipsip ng chakra. Nang maglaon,
Nagpa siya si Naruto na gamitin ng Genin upang subukan ang mga bagong surveillance equipment na idinisenyo para sundan ang kanilang lokasyon. Sa panahon ng pagsubok ay nakita si Urashiki sa lugar at ito ang nagtulak sa karamihan ng Konohanin sa nayon na makipag-ugnayan habang si Shikamaru ay nanatili sa opisina ng Hokage upang tumulong na protektahan si Naruto. Nakuha ni Urashiki ang isang aparato na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa nakaraan, na nagudyok kay Sasuke at Boruto na pabalikin sa yugto ng panahong ilang sandali pagkatapos ng pagtalikod ni Sasuke. Isang binatilyo na Naruto at si Jiraiya ang nakatagpo ng dalawa na nagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan, at ang kanilang mga trabaho bilang mga tagapaglakbay na performer. Dahil sila ay mga dayuhan, sila ay pinasamahan ni Tsunade kay Naruto at Jiraiya. Ang paggugol ng oras kay Boruto, si Naruto ay naintriga sa mga bagay na sinabi sa kanya at pinahintulutan siyang matulog sa kanyang apartment. Kinabukasan pagkatapos maglinis ng isang paliguan ng magkasama, pinuntirya ni Urashiki si Naruto na nabigo sa pagkuha ng chakra ni Kurama. Sa halip ay nahuli siya ni Urashiki at nakulong sina Boruto, Sasuke at Jiraiya sa isang batong bilangguan bago umatras. Gamit ang isang kuweba bilang isang taguan, pinilit ni Urashiki na lumabas ang selyo ni Naruto at ginamit ang kanyang chakra sa pagtatangkang puwersahang kunin ang chakra ni Kurama mula sa loob ni Naruto. Ang mga aksyon ni Urashiki ay naging sanhi ng pagtagas ng chakra ni Kurama kaya pinilit si Naruto na sumailalim sa kanyang bersyon 1 na anyo. Pagdating upang iligtas si Naruto, sinubukan ni Boruto na mga tuwiran sa kanyang ama ngunit mula noon ay tuluyan nang nawalan ng bait si Naruto at inatake si Boruto. Nagawa ni Jiraiya na mapasuko ang Nine Tails Chakra gamit ang isang selyo at pinilit ni Sasuke na umatras si Urashiki. Pagkatapos ay nag-alok si Jiraiya na sanayin sina Naruto at Boruto para ihanda sila laban kay Urashiki. Nang sumunod na araw, nagsimulang magsanay si Naruto kasama si Boruto upang pagsabayin ang kanilang chakra para lumikha ng bagong kooperasyon na jutsu sa ilalim ng patnubay ni Jiraiya. Pagkaalis ni Boruto para maglinis ng kanyang ulo, nilapitan ni Sasuke si Naruto na may dalang pagkain mula kay Jiraiya at sinabi kay Naruto kung paano nagpumilit ang isang kaibigan sa loob ng maraming taon upang tulungan siya, matapos siyang mawala sa kanyang landas ngunit hindi siya sumuko hanggang sa tuluyang nagtagumpay na nagpabago dahil sa paniniwala ni Naruto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasanay kinabukasan, ang dalawa ay nilapitan ni Sakura na natagpuan ang tala ni Sasuke mula sa hinaharap at tinanong kung bakit ang pangalan ni Sasuke ay nakalagay dito, at umalis nang may sagot. Ipinagpatuloy ni Naruto at Boruto ang kanilang pagsasanay na sa huli ay pagod na pagod, muli silang nilapitan ni Urashiki na nagpasuko sa kanila. Sina Jiraiya at Sasuke ay sumama sa laban na nagpasya na ang pinakabagong teknik ng kalaban ay masyadong mapanganib, sinaktan ni Sasuke ang kanyang sarili at si Urashiki sa ibabaw ng pasemano at sa isang ilog upang hayaang makatakas ang kanyang mga kaalyado. Habang ginagamot ang mga sugat ni Jiraiya, sinubukan ng grupo na malaman kung paano haharapin si Urashiki. Napagtanto ni Boruto na sa labanan ang dugong tumalsik kay Urashiki ay mas mabilis na natuyo kaysa kay Boruto. Pagkatapos makipag-ugnayan muli sa kalaban upang subukan ang isang teorya, napagpasyahan nila na ang pamamaraan ni Urashiki ay nagbibigay daan sa kanya na mag-warp sa nakaraan sa pamamagitan ng ilang segundo na nagbibigay sa kanya ng pseudo-clairvoyance mula sa kanyang mga karanasan. Inatake muli ni Urashiki ang Konohanin kung saan nakapaloob kay Jiraiya ang lahat sa kanyang summonang Toad Mouth Bind. Sa panahong iyon, nagpakawala si Naruto ng tuloy-tuloy na pag-atake ng mga clone kay Urashiki habang madali niyang binibilang ang pag-atake gamit ang kanyang teknik. Hindi sinasadyang nalason ni Urashiki ang kanyang sarili mula sa mga acidic na singaw ng tiyan ng malaking palaka na mas maaga kaysa sa Konohanin dahil sa kanyang paulit-ulit na time warp. Sa sandaling inilabas ni Jiraiya ang pagtawag, nagpatuloy sina Naruto at Boruto na patumbahin si Urashiki sa pamamagitan ng isang Rasengan. Ang galit na si Urashiki ay nagising at kinain ang lahat ng kanyang naipon na chakra at gamit ang kanyang mga mata na humahantong sa kanya na sumasailalim sa isang pagbabagong anyo na nagpalakas sa kanya. Si Jiraiya at ang dalawang genin ay mabilis na nabigla sa patuloy na pag-atake ni Urashiki kahit na sa tulong ng nagbabalik na Sasuke. Sadyang pinigilan ni Urashiki si Naruto na umaasang magagalit siya ng sapat upang mailabas ang Nine Tails Chakra. Ang kanyang mga pagsisikap sa huli ay nagtagumpay nang si Jiraiya ay inilaan para kay Naruto na nagpapalitaw ng pagbabago.
Gayunpaman, nagawa ni Boruto na maabot si Naruto at magkasama silang naperpekto ang kanilang bagong teknik sa pakikipagtulungan na may pinagsamang pagsisikap ni Jiraiya at Sasuke. Ang dalawang bata ay nakapag-araro sa huling pag-atake ni Urashiki at napawi siya. Pagkatapos ng labanan ay parehong nawalan ng malay sina Naruto at Boruto dahil sa kanilang pagod. Ilang araw matapos gumaling sina Naruto at Boruto sa ospital ng Konoha, nalungkot siya nang marinig na aalis sina Boruto at Sasuke ngayong tapos na ang kanilang misyon. Bago sila umalis, binigyan ni Naruto ng regalo si Boruto. Ginamit ni Sasuke ang kanyang Sharingan para burahin ang mga alaala ng lahat ng mga kaganapan upang mapanatili ang timeline. Sa pagkakita sa Sharingan, si Naruto ay nagkaroon ng tila isang maikling sandali ng pagkilala kay Sasuke bago nawalan ng malay. Sa kanilang pagbabalik, si Naruto ay nilapitan ni Sasuke na ipinaliwanag ang kamakailang sitwasyon nila ni Boruto, at habang si Naruto ay namangha sa gayong kwento. Nang maglaon ay bumisita sa libingan ni Jiraiya upang magbigay galang, nilapitan siya ni Boruto na nagpas siyang ibahagi kay Naruto ang regalo ng isang espesyal na ramen na ibinigay sa kanya ng kanyang nakaraan. Pagkaraan ng ilang oras, opisyal na inilipat si Sumiri sa pangkat ng mga armas ng siyentipikong ninja, naabot ni Naruto ang lupain ng bakal at hiniling ang isang exchange student na kunin ang pwesto ni Sumiri sa ika-15 koponan. Nag-aalala si Shikamaru sa kanyang eksperimental na hakbang ng paghahalo ng shinobi sa samurai ngunit iginiit ni Naruto na makakatulong ito sa pagsara sa pagitan ng dalawa. Nang maglaon, dumalo si Naruto sa kaarawan ng kanyang biyenan, humanga si Boruto na nalampasan ang kanyang pag-ayaw sa malambot na damdamin upang magmungkahi ng isang regular na larawan ng pamilya. Salamat sa panonood, magpatuloy sa ika-13 bahagi. Mujina Bandits Arc